Marcos Jr. tiniyak ang mahigpit na pagbabantay sa kaligtasan ng mga Pilipino sa Middle East. Philippine National Police nakaalerto sa gitna ng tensyon sa Middle East. Senator Raffy Tulfo nagpatawag ng emergency meeting sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na may direktang access sa pagmomonitor ng sitwasyon sa gitnang silangan. Deliberasyon sa impeachment complaints versus Vice President Sara Duterte sinimulan na ng House Justice Committee. Supreme Court hinimok na utusan ang Senado na ilabas ang report hinggil sa flood control projects probe. United Kingdom government pinayagan ang Estados Unidos na gamitin ang base militar ng Britanya laban sa Iran. At PNP Lady Patrollers at BFP Lady Firefighters nananatiling matatag sa standing sa ikalawang sunod na panalo. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, March 2, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Patuloy na minomonitor ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sitwasyon sa Middle East. Ito ay sa gitna ng ginawang pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa gitnang silangan. Inatasan na rin ng Pangulo ang Department of Foreign Affairs o DFA na magpatupad ng contingency plan para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino sa gitnang silangan. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Sa palagay ko po ay nambalitaan nyo na po na binomba ng Israel at saka ng Amerika ang Iran. At ang Iran naman ay sumagot at bomba naman ng mga American base sa United Arab Emirates, sa Bahrain, sa Oman at siyempre sa Israel. Alam naman natin na napakarami ang Pilipino diyan sa bandang Middle East. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahigpit na binabantayan ng pamahalaan ng Pilipinas ang sitwasyon sa gitnang silangan para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino. Binigyan din ni Pangulong Marcos na mula nang magsimula ang hidwaan, mahigpit na minomonitor ng pamahalaan ang sitwasyon sa Middle East, kung saan ang embahada ng Pilipinas at mga labor attaché ay inilagay na sa heightened alert simula noong hapon ng Sabado. Anya, sa ngayon ay wala namang naiulat na Pilipino ang nasaktan o namatay matapos ang palitan ng pag-atake ng Israel at Estados Unidos laban sa Iran. Batay na rin sa ulat ng mga embahada ng Pilipinas sa nasabing rehiyon. I'm sure nag-aalala kayo sa inyong mga kilala, mga kaibigan at mga kaanak na nandun. Mula nung nabalitaan natin na nagsimula itong gera, ay nag-monitor na kami kahapon pa ng late afternoon. Sa ating mga embassy, sa ating mga labor attaché, sa lahat ng mga embassy natin doon sa Middle East. Ay sa Pangulo, nananatiling nakaalerto ang pamahalaan at marami anya sa mga Pilipino ay nailipat na sa ligtas na lugar. Ang ating tuloy-tuloy na binabantayan dahil ito'y kailangan natin tuloy-tuloy na bantayan at hindi ito tapos pa. Palagay ko patuloy pa itong gerang ito. Ngunit sa aming latest report ay ang ating mga kababayan ay nasa safe na lugar at sila ay kapunta sa mga bomb shelter kung saan sila at lumalayo sila doon sa mga bases ng Amerikano upang hindi naman sila mapalapit sa alanganin. Patuloy po ang pagre-report natin habang dumadating po ang report sa akin.
Ayon kay Department of Foreign Affairs sa DFA Secretary Teresa Lazaro, inatasan na sila ni PBBM na magpatupad ng contingency plans para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino sa nasabing mga bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagpahayag ng pagkaalarma ang ilang senador sa gitna ng lumalalang tensyon sa Middle East. Dahil dito, hinimok nila ang gobyerno na pabilisin ang proteksyon at tulong sa mga Pilipinong apektado. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina. Nanawagan agad sa Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers si Senate Committee on Foreign Relations Chairperson Senator Erwin Tulfo na bilisan ang pagpapatupad ng repatriation plans para sa mga Pilipinong nasa Middle East na gustong umuwi ng bansa. Kasunod ito ng sumiklab na tensyon sa pagitan ng Israel, Estados Unidos at Iran. Mariin niyang pinayuhan ang mga Pinoy sa mga apektadong lugar na manatiling nakikipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas upang iulat ang kanilang kalagayan at matiyak ang mabilis na tulong kung kinakailangan. Bukod sa mga naipit sa gulo, binigyang diin din ng senador ang kalagayan ng mga overseas Filipino workers o OFW na stranded sa Pilipinas na hindi makalipad dahil sa airstrikes. Kaugnay nito, iminungkahi ni Senator Tulfo ang paggamit ng 2 bilyong pisong agarang kalinga at saklolo para sa mga OFW na nangangailangan o Action Fund upang makapagbigay ng tulong sa mga apektadong OFW. Samantala, iginiit naman ni Senator Francis Cheese Escudero ang activation ng isang coordinated Middle East Crisis Command Center na magko-consolidate ng real-time monitoring sa mga apektadong lugar sa gitnang silangan. Hindi aniya sapat ang advisories lamang dahil sa tindi ng panganib na kinahaharap ngayon doon at milyong-milyong pamilyang Pilipino rin ang umaasa sa kaligtasan ng kanilang mga mahal sa buhay sa ibang bansa. Kaya't kinakailangan ang mas konkretong aksyon mula sa pamahalaan ng Pilipinas. Sa kabilang banda, nagbabala naman si Senator Risa Ontiveros sa posibleng domino effect ng digmaan sa bansa. Ayon sa senadora, bukod sa kaligtasan ng mga OFW, pinaghahanda rin niya ang Department of Energy sa posibleng epekto ng krisis sa energy, oil at gas supply ng Pilipinas. Nanawagan si Senator Ontiveros sa DOE na agad magpatupad ng mga short-term safeguard habang binubuo ang isang komprehensibo at pangmatagalang strategic plan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpatawag ng emergency meeting si Senate Committee on Migrant Workers Chairperson Senator Raffy Tulfo sa mga ahensya ng gobyerno na may direktang access sa pagmomonitor ng sitwasyon sa gitnang silangan. Kasunod ito ng pagsiklab ng serye ng pambobomba sa ilang lugar sa Middle East. Mula sa Senado, makibalita tayo kay Jed Neresina, live. Jed, ano ang mga natalakay sa nasabing meeting ni Senator Tulfo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan? Ella, kasama sa mga napag-usapan sa pagpupulong ay yung kalagayan ng mga overseas Filipino workers o OFW na nasa Middle East, maging yung contingency plan ng pamahalaan sakaling tumagal o lumala pa yung tensyon sa nasabing lugar. Nagpatawag ng emergency meeting si Senate Committee on Migrant Workers Chairperson Senator Raffy Tulfo sa gitna ng tumitinding sigalot sa Middle East. Pinulong ng senador ang mga ahensya ng gobyerno na may direktang access sa pagmamonitor ng sitwasyon ng mga OFW sa iba't ibang bansa sa gitnang silangan. Ayon aniya kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, mahigpit ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa embassies at consulates sa Middle East upang tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng bawat Pilipino. Tiniyak din ng kalihim na nakadeploy sa ground ang mga labor attaché upang masiguro ang sitwasyon ng mga Pilipino sa lugar. Sakali naman na lumala ang tensyon, ay nakalatag na rin ng exit plan at connecting
o exit plan sa connecting countries ng United Arab Emirates para sa agarang pag-evacuate ng mga Pinoy via land transport. Bukod sa DMW, isa pa sa tiniyak ng Senate Committee on Migrant Workers ay ang availability ng sea at air assets ng pamahalaan sa Isabela at Davao, sakaling ito ay kailanganin. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, nakastandby na ang isa nilang C-130 passenger and cargo plane bilang parte ng contingency plan na ide-deploy sa Middle East sakaling kailanganin ng agarang mass repatriation. Base sa datos, tinatayang may 2.5 million OFW ang nagtatrabaho at nakakalat sa Middle Eastern countries. Kabilang narito ang mga bansang Israel, Iran, Kingdom of Saudi Arabia, UAE, Qatar, Bahrain, Oman, Kuwait, Jordan, Iraq, Lebanon at Syria. Kanina nakapanayam ng media si Senator Raffy Tulfo at nabanggit niya na as of 9 a.m. ay nakataas ang alert ng Department of Foreign Affairs sa level 4 sa mga bansang Iran, Syria at Iraq, meaning ito na yung kinakailangan ng mandatory repatriation, habang alert level 3 naman sa bansang Lebanon. So mag-aantay tayo ng update mula sa Department of Migrant Workers din at sa Department of Foreign Affairs kaugnay doon sa pagpapauwi o doon sa tulong na ihahatid nila doon sa mga Pilipino nasa Middle East. Ayan muna update, balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Naresina. Pinaghahandaan na ng Armed Forces of the Philippines at ng Department of National Defense ang posibleng repatriation ng mga Pilipino sa Middle East sakaling lumala ang sitwasyon doon. Narito ang ulat ni Ryan Lacanlale. Nakaalerto na ang Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense na tumulong sa pagpapauwi ng mga Pilipino sa Middle East kung lalala pa ang kaguluhan doon. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon sa Middle East at nakikipag-ugnayan din sila sa Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers sa posibleng paglilikas ng mga Pilipino na nasa gitnang silangan. Sa ngayon, aniya limitado lamang ang tensyon sa Middle East at wala pa itong banta sa teritoryo ng Pilipinas. Pinapayuhan ng publiko na manatiling kalmado at huwag agad maniwala sa mga balitang hindi kumpirmado. Iwasan din anila ang pagpapakalat ng maling impormasyon upang hindi magdulot ng takot. Handa ang AFP na tumulong sa mga operasyon tulad ng paglikas at pagpapauwi ng mga Pilipino kung kinakailangan. Ayon naman sa Department of National Defense, pangunahing layunin nila ang kaligtasan ng mga Pilipino, lalo na ang mga nasa ibang bansa. Patuloy ang kanilang paghahanda sakaling kailanganin ng agarang aksyon. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakaalerto na ang Philippine National Police o PNP para sa posibleng spillover ng tensyon sa gitnang silangan. Ito'y kahit hindi naman nakikita ng PNP na aabot sa Pilipinas ang gulo sa Middle East. Para sa detalye ng ulat, may report si Lea Ilagan live. Lea, anong mga hakbang ang meron ng PNP upang matiyak na hindi makararating sa bansa ang epekto na nangyayaring gulo sa Israel at Iran? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Bagamat walang nakikitang banta ang pambansang pulisya sa bansa kaugnay ng nangyayaring tensyon sa Middle East, sinabi ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na itinaas na rin nila ang kanilang alerto sa heightened alert status upang maging handa sa anumang posibleng mangyari kaugnay ng kaguluhan sa gitnang silangan. Kabilang sa babantayan, Ella, ng pambansang pulisya ay ang Embahada ng United States at Israel sa bansa. Ganon din ang mga lugar kung saan mayroong Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites sa bansa. With or without the conflict in the Middle East, the Philippine National Police is standing firm, especially in our commitment to keep the public safe and there's peace and order in our community.
Ella, dinadagdagan din ng pambansang pulisya ang police visibility sa mga pangunahing urban centers, transport hubs at mahalagang pasilidad habang nagsasagawa ng random security inspection sa buong bansa. Katuwang naman ang mga local police. Inatasan din Ella ni Chief PNP ang PNP Intelligence Group na paigtingin pa ang pagmamanman sa mga extremist narratives at online radicalization. Pinalakas din ng PNP ang koordinasyon sa Armed Forces of the Philippines, National Intelligence Coordinating Agency o NICA at iba pang security agencies para higit pang mapahusay ang pagmamanman laban sa mga foreign influence propaganda at extremist narratives. Hinimok din Ella ni Chief PNP ang publiko na manatiling kalmado at mapagmatsyag. Nagbabala naman Ella ang general laban sa mga magpapakalat ng maling impormasyon kaugnay ng sigalot sa Middle East. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Nagdudulot umano ng tensyon sa mga overseas Filipino workers sa Middle East ang pag-atake ng mga missile dahil sa gera sa pagitan ng United States, Israel at Iran. Ayon sa isang OFW sa Middle East, nakikita nila sa airspace ang mga missile na nai-intercept at naririnig din ang mga pagsabog. Ang detalye hatid ni JP Nunez. Personal na nasasaksihan ng mga overseas Filipino workers o OFW ang paglipad ng mga missile sa Middle East dahil sa nararanasang tensyon sa pagitan ng Iran, Estados Unidos at Israel. Ayon kay Maria Alicia Efa, isang OFW sa Abu Dhabi, nakikita nila sa himpapawid ang mga pagsabog na nai-intercept sa airspace. Umaga, around 10 ata meron. Tapos, tumuloy ng around 3:30 kaninang hapon. Tapos, ewan ko lang ngayong gabi. Ngayong gabi, dito sa Abu Dhabi wala. Pero sa Dubai, sa relative ko, meron daw tuloy-tuloy. Matutulog na sana sila kaso biglang nakarinig na naman sila ng pagsabog. So parang na-alerto na naman sila na meron pa, may susunod pa. Tensyonan niya ang dulot nito sa kanila dahil halos oras-oras ay nakatatanggap sila ng emergency alert at hindi rin sila makatulog ng maayos sa gabi dahil sa takot. Bunsod nito, pinaghahandaan na ng mga OFW ang posibleng paglikas at pagpunta sa mga shelter sakaling mas tumindi pa ang tensyon. Aktiboan niya ang kanilang ugnayan para ihanda ang mga kinakailangang gamit gaya ng passport, mga pagkain at cellphone para may pangtawag sa mga kamag-anak. Nagtatalaga din sila ng designated na area kung saan sila magkikita-kita sa gitna ng kaguluhan. Kahapon, nag-grocery na ako kagad. Hinanda ko na lahat nag-grocery ako. Hinanda ko na yung mga passport. Pagkain, hinanda ko na rin. Tapos, pati yung pag full tank ng sasakyan, hinanda ko. Pati yung mga emergency numbers na dapat tawagan, nag-check na ako. Samantala, may mga kumpanyaan niya sa Middle East na naglabas ng labor advisory para payagan ang mga empleyado na mag-work from home habang patuloy ang banta ng gera. Nauna nang ibinahagi ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration ang mga hotline number na maaaring tawagan ng mga overseas Filipino workers na apektado ng gera sa Middle East. Ang OWA maaaring tawagan sa kanilang hotline number na 1348. Inilabas din ng MWO at OWA ang mga hotline number sa Israel, Jordan, Kuwait, Bahrain, United Arab Emirates, partikular sa Dubai at Abu Dhabi. Gayon din ang hotline numbers sa Saudi, Al-Khobar, Jeddah at Riyadh, Iran, Lebanon, Qatar at Oman. Pinapayuhan din ang mga Pinoy sa Middle East na regular na subaybayan ang mga anunsyo ng Philippine Embassy, tukuyin ang mga pinakamalapit na shelter at maging handa sa emergency alert. Iwasan ang mga lugar na may banta ng seguridad at panatilihing bukas ang komunikasyon sa pamilya at mga otoridad. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Agad na kumilos ang Embahada ng Pilipinas sa Israel upang magbigay ng tulong at suporta sa pamilya ng nasawing Pilipina sa missile attack sa Tel Aviv noong Pebrero 28. Agad na nakipag-ugnayan si Ambassador Eileen Mendiola sa asawa ng biktima upang iparating ang pakikiramay ng Embahada at ng buong pamahalaan ng Pilipinas. Tiniyak ng Embahada ang buong tulong at assistance para sa pamilya, kabilang ang koordinasyon sa mga otoridad sa Israel at pagproseso ng lahat ng kinakailangan dokumento. Sa opisyal na pahayag, tiniyak na Embahada na patuloy nilang gagabayan ng pamilya sa lahat ng hakbang mula sa pagkilala sa labi hanggang sa pag-uwi nito sa Pilipinas. Ipinapakita ng mabilis na aksyon ng Embahada ang kanilang malasakit at dedikasyon sa pakanan ng mga Pilipino sa ibang bansa. Naglabas ng paalala ang Embahada ng Pilipinas sa Israel sa mga Pilipino kaugnay ng mga dapat gawin kapag may natanggap na emergency alert. Layo nito na matiyak ang kaligtasan ng lahat sa panahon ng biglaang banta o pag-atake sa gitna ng tumitinding sagupaan sa pagitan ng US at Israel at Iran. Ang detalye sa ulat ni Joan Nano. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan, muling nagpaalala ang Embahada ng Pilipinas sa mga Pilipino kaugnay sa mga dapat na gawin sa oras na makatanggap ng emergency alert sa pamamagitan ng app, text message o kapag narinig ang sirena. Ayon sa Embahada, kaagad na pumasok sa pinakamalapit na protected space. Kabilang sa mga itinuturing na ligtas silungan ang personal shelter sa loob ng bahay o apartment na tinatawag na mamad. Gayun din ang communal shelter o MAMAC na karanimong nasa basement ng mga residential building at ang mga community shelter o MICLAT na matatagpuan sa mga pampublikong lugar tulad ng parke o parking lot. Kung walang malapit na mamad, MAMAC o MICLAT, pinapayuhan ng mga residente na magtungo sa pinakaligtas na bahagi ng gusali. Kung nasa isang multi-story building, ang hagdanan o stairwell ang inirerekomendang lugar maliban sa pinakatuktok na palapag. Iwasan ang mga hagdanang may bintana dahil maaaring babasag ang mga salamin kung may maganap na pagsabog. Maaari ring pumasok sa isang internal room o silid na nasa pinakaloob na bahagi ng gusali. Huwag magtungo sa banyo o kusina dahil maaaring masugatan sa mga nabasag na salamin o tiles. Kung walang internal room, maaaring magtungo sa pasilyo, corridor o hallway bilang alternatibo. Para sa mga nasa ika-4 na palapag o mas mataas pa, inirerekomendang bumaba ng 2 palapag dahil maaari pang maabot ito ng pinsala kung tatamaan ng missile. Kung nasa pinakatuktok na palapag naman ng isang 3 palapag na gusali, bumaba sa 2 palapag. Iwasan din ang lobby sa unang palapag kung ito ay may malalaking salamin o glass walls. Sa mga nakatira naman sa 2 palapag na bahay, bumaba sa unang palapag at pumasok sa internal room na may pinakakaunting pinto at bintana. Kung isang palapag lamang ang bahay, manatili sa pinakaloob na kwarto na may pinakakakaunting bukas na bintana. Muling pinaalalahanan ang lahat na manatiling malapit sa shelter o mamad at patuloy na subaybayan ang mga abiso ng IDF Home Front Command at mga opisyal na advisory ng Embahada para sa kanilang kaligtasan. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kapwa na ilatag na ng prosekusyon at depensa ang kanilang mga argumento sa itinakdang 4 na araw na confirmation of charges ng International Criminal Court o ICC hinggil sa Crimes Against Humanity case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit ano nga ba ang susunod na maaaring asahan pagkatapos nito? Narito ang report ni Dante Amento. Tumagal ng 4 na araw ang pagdinig ng International Criminal Court o ICC para sa kumpirmasyon ng mga sakdal laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong February 27, tinapos na ng ICC ang pagdinig. Kasunod nito, ayon kay ICC spokesperson Orian Maye, nagsimula na ang mga hukom o judges ng ICC Pretrial Chamber 1 sa kanilang deliberasyon o pagtalakay kung may sapat na ebidensya laban sa dating presidente. The ICC judges will now start their deliberations
and will deliver their decision within 60 calendar days after the end of the hearing. Mayroong 60 araw o 2 buwan ang ICC judges para ilabas ang kanilang sinulat na desisyon na magtatakda kung itutuloy sa paglilitis o trial ang kaso para sa crimes against humanity. Alinsunod ito sa Regulation 53 ng ICC. 3 ang posibleng resulta ng desisyon. Una, kung may sapat na ebidensya, ang kaso ay ililipat sa isang trial chamber para sa susunod na yugto, ang formal na paglilitis o trial. Pero kung mapatutunayang kulang ang ebidensya, ititigil ang mga legal na hakbang laban sa dating Pangulo. At pangatlo o panghuli, maaaring hilingin ng mga hukom sa ICC prosecutor na magsumite ng karagdagang ebidensya, magsagawa ng malalim na investigasyon o baguhin ang mga sakdal. Dito ipagpapaliban muna ang pagdinig. The decision of the ICC judges will be made in writing and will be announced publicly. Ang panig ng depensa at prosekusyon ay hindi maaaring direktang iapila ang desisyong ito. Gayunpaman, maaari silang humingi ng pahintulot mula sa pretrial chamber upang makapaghain ng apila. Inaasahan ng mga kaanak ng war on drugs victims na magkakaroon ng formal na paglilitis sa dating presidente. Ang defense team ni FPRRD hiningi sa ICC judges na ikonsidera ang ebidensya at ipawalang bisa ang mga sakdal. I ask you, I beg you not to confirm any of the charges. I ask you to let Rodrigo Duterte return to the Philippines, not to govern, but simply to let him live out the rest of his days in peace, in his humble dwelling in Davao. Nahaharap sa mga sakdal na crimes against humanity ng murder at attempted murder si dating Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y naganap sa Pilipinas sa pagitan ng November 1, 2011 at March 16, 2019 kaugnay ng War on Drugs campaign. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magpapasya ang mga hukom ng International Criminal Court batay sa ebidensya. Matapos ang hearing nitong Biyernes, may 60 araw ang pre-trial chamber upang maglabas ng kanilang desisyon kung dapat nga bang magpatuloy sa full trial ang kaso ng dating Pangulo. Narito ang balita ni Joanna Ano. Hindi na itago ni US President Donald Trump ang kanyang pagkadismaya sa naging takbo ng negosasyon sa Geneva sa pagitan ng delegasyon ng Amerika at Iran kaugnay ng nuclear program ng Tehran. Ayon kay Trump, hindi siya masaya sa pahayag ng Lead Defense Counsel. Tiwala ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magpapasya batay sa ebidensyang iniharap na magkabilang panig ang mga hukom ng International Criminal Court at hindi magbabase sa opinyon ng publiko. Ito ang pahayag ng Lead Defense Counsel ng dating Pangulo na si Attorney Nicholas Kaufman matapos ang 4 na araw na pagdinig noong Biyernes. The judges will take their decision based on the evidence, and the evidence has been presented to them by the prosecution. The evidence has been challenged by us, the defense, and we trust the judges to take the right decision. Ayon kay Kaufman, hindi isang show o palabas sa mga pagdinig, kundi isang legal na proseso na nakasalalay sa mga dokumento, testimonya at argumento ng magkabilang panig. Sa ilalim ng Rome Statute, maaaring hindi kumpirmahin ng pre-trial chamber ang kaso, i-delay ang pagdinig para sa karagdagang ebidensya o kumpirmahin ang mga ito at ipasa ang pagdinig sa trial chamber. Sa gitna ng pagdinig, bagamat binigyang diin ng depensa ang pangangailangan na mapalaya si Duterte, hindi na muling naghain ng formal na petisyon ng kanyang kampo para sa interim release nito. It's purely legal, okay? It's not that I agree that my client should continue to be in detention. It's merely recognizing the futility of making an additional request for interim release at this point in time. Ayon kay Kaufman, may nakabinbing pang-apela kaugnay ng unang review ng detention ni Duterte. Paliwanag pa nito, may 3 batayan ng Rome Statute para hindi payagan ng interim release. Kabilang dito ang panganib na tumakas ang akusado, ang posibleng pananakot o panghihimasok sa mga saksi, at ang panganib na makagawa pa ito ng panibagong krimen. Gayunman, giit ni Kaufman, hindi umano pasok si dating Pangulong Duterte sa anuman sa mga risk factor na ito dahil sa kanyang edad at kalagayan ng kanyang kalusugan.
Now, we've argued throughout the process that because of his age and because of his condition and for various reasons, he's not able to engage any of those risk factors. Kaugnay naman ang isyu tungkol sa larawan ng dating Pangulo sa website ng ICC. Inamin ni Kaufman na siya ang nagpasya na hilinging alisin ito. Well, yes, I think that's humiliating, quite frankly, having that photograph there. It was taken in a situation where he had really been released from hospital a few days before, and he was tired, he was jet-lagged, he was suffering from the medication of the hospital, and then he was just told that he's being put in front of a television camera and taking part in an audience, a hearing. Ayon sa abogado, hindi umano makatarungan ang pagpapakita ng nasabing larawan dahil kuha ito sa panahong kalalabas lamang ni Duterte sa ospital at nasa hindi maayos na kalagayan. Sinabi rin ni Kaufman na naghanda sila ng barong para kay Duterte sakaling dumalo ito sa pagdinig. Ngunit pinili ng dating Pangulo na wag nang humarap sa korte bilang paninindigan sa hindi nito pagkilala sa jurisdiksyon ng ICC. Joanna Ano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Duda umano si Ombudsman Crispin Boyeng Remulla sa affidavit o sinumpaan sa laysay ng 18 ex-Marine officers kaugnay ng pagdadala umano ng mali-maletang pera sa ilang opisyal ng pamahalaan mula kay dating Congressman Zaldico. Ipinahayag ito ni Ombudsman Remulla sa kanyang radio program nitong weekend. Paano anya naging common knowledge sa 18 ang sinumpaang salaysay? Ibig sabihin ba anya nito ay magkakasama ang 18 sa lakad? Samantala, dapat umanong humarap bilang testigo ang 18 dating Marine officers sa Senado. Manatili po kayong nakatutok sa UNTV. Magbabalik ang C-News. Nagbabalik ang C-News. Sinimula na ng House Justice Committee ang deliberasyon sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Iniurong naman ng petitioners ang ikalawang impeachment complaint sa pagsisimula ng deliberasyon. Mula sa House of Representatives, may live report si Rosa Ligos. Rosalie, ano yung unang tinalakay sa deliberasyon ng House Justice Committee? Aga pasado, alas 10 ng umaga nang magpulong ang House Justice Committee para talakayin yung mga impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panguna ito ni Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro. Anya, isang constitutional duty yung pagsusuri sa impeachment complaints. Kasabay nito ay tinuliksan niya yung mga nagpapakalat ng fake news kaugnay nito. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Luistro. Impeachment is a constitutional process, not a social media contest. Hindi hashtag ang magpapasya dito. Hindi memes ang maghahatol. Hindi ito paramihan ng like. There are claims circulating that these impeachment complaints are merely recycled accusations already dismissed by the Supreme Court. Let us correct that firmly and factually. The Supreme Court did not rule on the merits of the allegations. It did not conduct a trial. It did not weigh evidence. It did not absolve anyone of wrongdoing. The court itself clarified that its ruling was limited to the constitutional one-year bar rule. It emphasized that it did not absolve the Vice President from any of the charges.
Sa isa namang nagbigay ng manifestation ng mga endorser ng impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. Kabilang narito si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na iginiit na hindi pamumulitika ang paghingi ng hustisya sa pagwaldas sa 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds at iginiit na ang tunay na pamumulitika ay paggamit ng posisyon para proteksyonan ang sarili sa pananagutan. Binigyang diin naman ni Mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na may smoking guns o matibay na ebidensya laban sa Vice Presidente kasama na ang pagbabanta nito laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Gayon din ang mga dokumento kung saan nakasaadang umano'y fictitious recipients ng confidential funds nito. Samantala, formal nang iniurong ng petitioners ang ikalawang impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Duterte para suportahan ang ikatlong reklamo at mapabilis ang proseso. Ayon sa petitioners, halos magkapareho lang ang ikalawa at ikatlong impeachment complaints na inihain. Sa pagsusuri nga po namin dito sa third impeachment complaint, we found na halos pareho naman po yung nilalaman in terms of the substantial grounds for impeachment. Therefore, just keeping in mind yung amount of time that it takes to tackle all of these impeachment complaints, we felt it best to withdraw our complaint to expedite the process. Piit naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya at Mamayang Liberal Party List Representative de Lima, hindi pag-atras ang hakbang na ito kundi upang mapabilis ang proseso ng pagpapanagot. Inuulit ko po at gusto kong diinan, hindi po ito pag-atras, ito po ay pagsulong. Dahil gusto nating matiyak na isang airtight case ang aakyat sa Senado sa lalong madaling panahon. Kasi kung several ang complaints, ngayon there are 4 complaints, di ba? Kung several, ay magkakaroon pa tayo ng mga tungkol sa mga possible duplicating and overlapping of evidence. So ilan na lang ang session days? The committee has 60 session days within which to conclude everything sa committee level at makapag-submit na ng report and recommendation sa plenary. So limited. Formal namang kinumpirma ang pag-urong ng second impeachment complaint sa pamamagitan ng panunumpa ng petitioners ng ikalawang reklamong impeachment sa House Justice Panel. Boto rin ng House Justice Committee sa motion para tanggapin at aprubahan ang withdrawal ng second impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Aga sa kasalukuyan ay nag-umpisa na ang House Justice Committee sa pagtalakay sufficient inform yung mga reklamong impeachment na inihain laban kay VP Duterte. Ibig sabihin, tutukuyin lang kung nasunod ba yung technical requirements ng mga impeachment complaint. Kung halimbawang verified o may pirma at sinumpaan yung mga reklamo. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Co. Nagsagawa ng kilos protesta sa Batasang Pambansa ang ilang grupo na sumusuporta sa paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasabay ito ng pagsisimula ng pagtalakay sa mga reklamo sa pangalawang Pangulo. Kumuha tayo ng update kay Ivan Alvarez live. Evan, ano ang panawagan o hamon ng mga ito sa mga mambabatas na hahawak nitong impeachment complaints kay Vice President Duterte? Ela, panawagan ng mga relihista dito sa mga mambabatas na pumabot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte noong 2025 ay muling paguran at pirmahan itong impeachment complaint laban sa Vice Presidente na nakahain ngayon sa Kamara. Ilang minuto bago formal na simula ng House Committee on Justice ang deliberasyon para sa patong-patong na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, iba't ibang militante grupo gaya ng Bayan, Alliance of Concerned Teachers at Kilusang Mayo ang nagtipon-tipon sa harapan ng House of Representatives upang ipakita ang kanilang panawagan na bilisan ng mababang kapulungan ng Kongreso ang deliberasyon sa mga reklamong impeachment laban sa Vice Presidente upang agad na mai-transmit sa Senado. Paliwanag ng mga ito, hindi na dapat patagalin pa ang pagdinig sa mga naturang complaints, lalo na at halos katulad lamang ang grounds noong nakaraang taon at nagkaroon lamang ng procedural issues. Hinahamon natin ang mga mambabatas na pumirma sa impeachment noong 2025. Dapat pabilisin na ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Huwag nang patagalin ang proseso. She was already impeached last year. Kaya dapat mabilis itong iproseso, pagbotohan,
at i-transmit agad sa Senate. Diit pa ng mga rallyista kung noong nakaraang taon ay nakalusot ang impeachment complaint sa Kamara, walang dahilan para hindi pumabor ang mga mambabatas sa pagkakataong ito. Dagdag pa nila, hindi rin dapat maging rason ang pag-anunsyo ni VP Duterte ng kanyang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 para umurong ang mga mambabatas sa impeachment. Anila, sakaling ibasura ito ng Kamara, gaya ng ginawa sa impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Enero, malinaw anila na walang pananagutan at nagpapatuloy ang pandarangbong at krimen sa loob ng pamahalaan. Naging mapayapa itong rally ng mga militanteng grupo sa labas ng House of Representatives. Nagkaroon din ng mga bantay mula mismo sa mga otoridad dito sa batasang pambansa. Pagtitiyak ng mga militante grupo, babantayan nilang mabuti itong isinasagawang deliberasyon ngayon sa Kamara. Yan ang update mula dito. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Nangako si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na aayusin na ang Cannon Road para sa pangmatagalang solusyon. Kabilang din sa ipapaayos ng kalihim ang iba pang mga nakabimbing proyekto sa Baguio City, maging sa Benguet. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Nananatiling one-way ang isang bahagi ng Cannon Road matapos itong gumuho noong nakaraang taon. Dahil sa hindi matapos-tapos na pagkukumpuni ng kalsada, personal na rin itong in-inspection kahapon ng Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Kita nyo naman, one-way na lang tayo dito ngayon dahil sa nag-landslide dito last year. Nasira itong parte ng kalye. Kawawa yung mga kababayan natin. Nag-one-way lang tayo dito. Nasasagabag yung traffic dito sa Cannon Road. Paliwanag ni Dizon, ang sanhi ng paulit-ulit na pagkasira ng naturang bahagi ng Cannon Road ay dahil sa Bitina Rock Shed Project. Bunsod nito, tiniyak ng kalihim na sisimula na ang pagkukumpleto ng rock shed sa lugar at pagkukumpuni sa bahagi ng Cannon Road. Ipatutupad niya dito ang mas malawak na plano upang gawing isang all-weather road ang Cannon Road. Ito ay para mas maging matatag at ligtas ang kalsada kahit sa gitna ng malalakas na ulan at bagyo. So, habang hindi nagagawa itong rock shed na to, paulit-ulit lang masisira itong kalye na ito. Paulit-ulit lang yan. Kasi every rainy season, sigurado yan, may babagsak at may babagsak. So yun ang report sa atin ni Mayor, report din niya kay Pangulo. So nandito ako para siguraduhin at i-assure ang ating local government ng Baguio and ng Tuba, ng Benguet, na tatapusin natin to. Bukod sa Cannon Road, ipinag-utos din ng kalihim ang pagpapalawak sa makipot na daanan patungo sa Major Main Cannon Road Bypass Road. Ito ay upang maiwasan ang pagsisikip ng trapiko oras na matapos ang proyekto at mabuksan ang kalsada. Magsisilbi itong mabilis na alternatibong ruta para sa mga motorista at residente. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagtungo sa Supreme Court ang ilang abogado at concerned citizen para magsampa ng petisyon kaugnay ng isinagawang investigasyon ng Senado sa issue ng flood control anomalies. Mula sa Maynila, may report si Dante Amento live. Dante, ano ang hiling nila sa SC? Magandang tanghali, Ella. Naghain nga ng isang petisyon ang ilang abogado at concerned citizens sa Supreme Court kanina. Ang kanilang hiling na maglabas ng mandato ang Korte Suprema upang atasan ang Senado, partikular ang Senate Blue Ribbon Committee, upang ilabas yung draft report kaugnay sa ginawang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Attorney Marvin Aceron, hindi dapat itago ng Senado ang nilalaman ng ulat. Giit ng abogado, kailangang malaman ng taong bayan kung ano ang mga natuklasan sa mga isinagawang pagdinig ng Senado sa issue. Una nang sinabi ng komite na ilalabas ito, subalit ang pinagtaka nila kung bakit binawi ang isinapublikong report. Ayon kay Attorney Aceron, humiling na sila ng kopya nito sa Senado ngunit tinanggihan umano siya. Bunsod nito, lumapit na sila sa Supreme Court upang mamagitan ang hukuman.
Kabilang din sa hiniling ng mga petitioner na mag-issue ng restraining order upang ipreserba o huwag i-alter, baguhin ang bersyon ng partial draft report. Partikular na pinipreserba nga nitong grupo ng mga abogado ang Senate version kung saan may pirma pa si dating Senate President Mig Zubiri, Senators J.V. Ejercito at gayon din si Senator Sherwin Gatchalian kaugnay dito sa kanilang hinihingi nga na ilalabas na report. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Isinusulong ni Senate President Vicente Tito Soto III ang reorganization sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Base sa kanyang inihaing Senate Bill 1835, aayusin ang central, regional at district offices ng ahensya. Layon nito na maalis ang korupsyon sa ahensya at mapalakas ang transparency nito. Nakapaloob din sa panukala ang muling pag-aaral sa mandato, kapangyarihan, organizational structure at tungkulin ng mga opisyal nito kabilang ang undersecretaries at assistant secretaries. Ilan pang biyahe ng eroplano patungong Middle East ang kanselado at diverted bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Alamin natin ang sitwasyon sa NAIA mula sa report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ilan na ang mga apektadong biyahe dyan sa NAIA bunsod ng tensyon sa Middle East? Umaabot na sa 45 biyahe mula sa iba't ibang airlines ang nakansela o na-divert bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Simula pa yan noong Sabado, February 28. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga apektadong flights bunsod ng Middle East conflict. Ang inanunsyo ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, as of 9 a.m. ngayong araw, 42 flights na ang nakansela sa pagitan ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA at mga paliparan sa mga apektadong bansa sa gitnang silangan, habang 3 namang flights ang diverted. Pinakamarami sa mga apektadong biyahe ay mula sa Philippine Airlines, Etihad Airways at Emirates. Tiniyak ng CAAP na mahigpit ang pagbabantay nila sa sitwasyon sa Middle East. Patuloy rin anya silang nakikipag-ugnayan sa mga airline, airport authorities at international aviation partners. Ilang pasahero naman ang na-stranded sa NAIA dahil sa mga nakansilang biyahe. Gaya na lang ni Javier Lugatiman at asawa nito na papunta sana sa bansang Seychelles sa Africa na may flight noon pang Sabado. Ngunit apektado pa rin sila dahil dumadaan ang kanilang flight sa paliparan sa Dubai, United Arab Emirates o UAE. Aniya, naghintay sila ng posibleng eroplano na masasakyan mula sa pakikipag-ugnayan ng employer nila sa airline company. Hindi anya sila basta makauwi dahil sa Zamboanga pa sila nakatira, kaya kinakailangan nilang mag-book ng hotel malapit sa airport sa sarili nilang gastos. Di kami nilibre ng Emirates, yan ang problema. Kasi ang sabi nila, hindi daw kasalanan namin, hindi rin kasalanan nila kasi yung dahil yan sa gulo ng Iran. Sa kabila ng tensyon sa Middle East, sinabi ni Lugatiman na gusto pa rin nilang tumuloy sa Africa dahil hindi naman sila apektado ng gulo. Yung may tulong, government natin, kahit ma-divert ang flight namin, hindi kami dadaan ng Dubai kasi may paraan pa siguro kung dadaan ng Singapore o halimbawa Thailand o saan, yung matuloy lang ang flight namin punta sa destinasyon namin. Pinapayuhan ng CAAP ang mga apektadong pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang kaukulang airlines para sa rebooking options, refund o updated flight information. Yan ang latest dito sa NAIA. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr.
Walang pasok sa mga paaralan sa ilang lugar sa Negros Occidental ngayong araw dahil sa inaasahang mainit na panahon. Ilan pang mga lugar sa bansa ang makakaranas din ng mainit na temperatura batay sa forecast ng Pag-asa. Makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Ano ang pinakamataas na heat index na pwedeng maranasan ngayon dyan sa mga lugar sa Negros Occidental? Agabatay sa forecast ng Pag-asa, posibleng aabot sa 40 degrees Celsius itong temperatura sa ilang lugar dyan sa Negros Occidental. Bilang pag-iingat sa inaasang mainit na panahon ngayong araw, nagdeklara ng suspensyon ng klase sa ilang pampubliko at pribadong paaralan sa Negros Occidental ngayong araw. Kabilang dito ang Himamaylan City at bayan ng Ebe Magalona. Batay sa forecast ng Pag-asa, posibleng aabot hanggang 35 hanggang 37 degrees ang temperatura sa mga nabanggit na lugar. Inabisuhan naman ng mga magulang o may maliliit na bata na hanggat maaari ay huwag munang bumilad sa araw o limitahan ang exposure sa init, lalo na kapag tanghaling tapat. Ayon naman sa Department of Education, nakahanda na ang mga guro na magpatupad ng alternative delivery mode learning. Mas dapat anya unahin ang kalusugan ng mga bata at magulang bago ang pag-aaral. Samantala, ilan pa sa makakaranas ng mataas na temperatura ngayong araw, ang Coron, Palawan na 43 degrees Celsius at Dumanga sa Iloilo 43 degrees Celsius o nasa danger category. Sa ganitong category, posible ang heat stroke at heat exhaustion. Nasa extreme caution naman of 40 degrees ang La Granja sa La Carlota City, Negros Occidental at Catbalogan, Western Samar. Bukas, asahan din ang mainit na temperatura sa Coron, Palawan at Dumangas, Iloilo na aabot sa 43 degrees Celsius. Yan muna ating balita. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Suportado ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang pagkilos ng United States upang pigilan ng Iran na makakuha o makabuo ng nuclear weapon. Ayon sa kanya, ang Iran ang pangunahing pinagmumula ng instability at terorismo sa Middle East at isang malubhang banta sa seguridad ng mundo. Narito ang report ni Sheila Reyes. Nagpahayag ng suporta si Canadian Prime Minister Mark Carney sa hakbang ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Canada supports the United States acting to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon and to prevent its regime from further threatening international peace and security. Binigyan din ng Canadian leader na ang suporta ng Canada ay nakatuon sa pagpigil sa pagkakaroon ng nuclear weapons ng Iran at sa pagtitiwala na mapapanatili ang pandaigdigang kapayapaan. Gayunman, nilinaw niya na hindi kasama ang Canada sa military build-up o pagpaplano ng operasyon at hindi inaasahang sasali sa anumang military escalation. Muli rin niyang ipinaalala na matagal nang nananawagan ng Canada kasama ang mga international partners nito na itigil ng Iran ang nuclear program. Canada and our international partners have called consistently upon the Iranian regime to end its nuclear program, including at the G7 summit in Kananaskis and with the United Nations reimposition of sanctions this past September. Bukod sa panawagan, nagsagawa rin ng mga konkretong hakbang ang Canada laban sa Iran, kabilang ang pagpapataw ng mga parusa at pagturing sa ilang grupo bilang mga teroristang organisasyon. Iginiit ni Carney na sa kabila ng maraming diplomatic efforts, hindi pa rin ganap na itinigil ng Iran ang mga aktibidad na kaugnay ng enrichment at ang pagsuporta nito sa mga regional proxy groups. Dagdag pa ng Canadian leader, ang Iran ang pangunahing pinagmumula ng instability sa Middle East at may worst human rights record sa mundo. Canada's position on the developments in the Middle East remains clear. The Islamic Republic of Iran is the principal source of instability and terror throughout the Middle East. It has one of the world's worst human rights records and must never be allowed to obtain or develop nuclear weapons. Samantala, pinayuhan ng pamahalaan ng mga Canadian na nasa Iran na manatili muna sa loob ng kanilang mga tahanan sa gitna ng tensyon.
Pinayuhan din ng mga nasa Israel, Palestine at Lebanon na isaalang-alang ang pag-alis habang mayroon pang mga commercial travel options dahil limitado ang matutulong ng Canada lalo na sa mga lugar na wala itong diplomatic presence. Sheila Reyes, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinayagan ng pamahalaan ng United Kingdom ang Estados Unidos na gamitin ang mga base militar ng Britanya para sa limitadong depensibong operasyon laban sa mga missile site ng Iran. Ayon kay Prime Minister Sir Keir Starmer, ang desisyon ay nakabatay sa collective self-defense ng mga kaalyado at sa proteksyon ng mga buhay ng Briton. Nilinaw ng punong ministro na hindi nakibahagi ang UK sa mga unang pag-atake sa Iran at hindi rin sasali sa anumang opensibong aksyon. Gagamitin ng US ang RAF Fairford sa Gloucestershire at Diego Garcia sa Indian Ocean para sa depensibong strike alinsunod sa international laws. The United States has requested permission to use British bases for that specific and limited defensive purpose. We have taken the decision to accept this request to prevent Iran firing missiles across the region, killing innocent civilians, putting British lives at risk, and hitting countries that have not been involved. The basis of our decision is the collective self-defense of long-standing friends and allies and protecting British lives. That is in accordance with international law, and we are publishing a summary of legal advice. Sa pagpapatuloy ng tumitinding aksyon ng UNTV Volleyball League Season 4, muling pinatibay ng PNP Lady Patrollers at BFP Lady Firefighters ang kanilang pwesto sa team standings. Bumawi naman sa ikalawang sabak ng laro ang Comelec Suffragettes matapos makaranas ng setback sa opening scene. Narito ang report ni Mia Alonzo. Sa unang salang ng game, hataw agad sa court ang Comelec Suffragettes at ipinakita ang kanilang offensive firepower. Agad nilang nakuha ang set 1 sa score na 25-19 na sinundan ng mabilis na kontrol sa set 2 na 25-20. Bagamat naagaw ng AFP Lady Gunner ang third set sa score na 25-23, muling pinakita ng Comelec ang championship composure at finishing instincts at tinapos ang laban sa score na 25-18. Tinanghal namang best player of the game si Jane Yubang dahil sa kanyang 2-serve aces. First of all, isa sa nakita kong missing piece namin last game is yung passing namin. Dito lumabas naman yung passing namin as well as adjustment sa defense. Yun yung sa tingin ko nagpanalo sa amin. And isa pa siguro services namin. Yun yung medyo naging strength namin coming into this game para ma-maximize namin din yung strength namin, servicing. Sa second game, agad namang humataw sa court ang Pag-ibig Fund Lady Smashers at inangkin agad ang unang set ng laro sa score na 25-20. Naging tensyonado man ang PNP Lady Patrollers, bunsod ng kanilang titulo bilang defending champion, hindi naman nagpatinag ang kupunan at muling pinainit ang court at binawi ang second set sa score na 25-16. Sa hinaba-haba man ng rally at dikit na laban, tinapos pa rin at sinelyuhan ng PNP Lady Patrollers ang laro matapos ang sunod-sunod na set sa score na 25-16, 25-22 at 25-13. Tinanghal naman na best player of the game si Micaela Oliveros dahil sa kanyang 14 attacks, 4 blocks at 4 aces na may kabuuang 22 points. Kasi first set medyo na nanibago sila siguro sobrang tagal na namin nakabalik dito sa Paco Arena, so medyo nag-a-adjust pa sila. Sa statistics ko ng coaching staff ko, medyo nag-tense sila kanina yung receiving saka mga drop ball lang. Kunti lang naman ang babaguhin.
Sa ikatlong game, muli ring pinatunayan ng BFE Lady Firefighters ang kanilang katatagan sa team standings. Bagamat naging shaky ang laro sa simula at naagaw ng DFA emissaries ang unang set sa score at 25-17, agad namang bumalik ang BFP at pinanatili ang kanilang momentum sa magkakasunod na tatlong set sa score at 25-5, 25-6 at 25-18 at muling naselyuhan ang kanilang panalo sa ikalawang pagkakataon. Best player of the game naman si Fanny Adolfo para sa kanyang 11 attacks, 2 blocks na may kabuuang 13 points. Naglaro naman sila ng inaasahan namin kaso nung first set talaga medyo wala kaming pasa tapos na parang nanggigigil yung mga players namin. So yun yung sinabi ko sa kanila, kailangan unti lang, no? So yun, dadating din naman yung atake nila namin. Siguro madami pa kami pagkukulang So kailangan talaga namin mag-ensayo. Si Coach Limac, marami pang tinuturo sa kanila sa team namin. So yun, abangan na lang. Habang patuloy ang UNTV Volleyball League Season 4, tiyak na mas marami pang intense rallies, clutch spikes at dramatic comebacks ang dapat abangan sa mga susunod na araw ng kompetisyon. Abangan sa March 4 ang pagpapatuloy ng pasiklaban ng bawat ahensya ng pamahalaan. Sa unang match, magtatagpo ang MMDA Lady Spikers at NHA Home Masters sa ganap na 12:00 ng tanghali. Susundan ito ng paghaharap ng DENR Lawin Spikers at PhilHealth Health Ensure ng 2:00 ng hapon. At pagsapit ng 4:00 ng hapon, maghaharap naman ang AFP Lady Gunner at Pag-ibig Fund Lady Smashers. Tutukan ang paghaharap ng mga koponan sa nag-iisang liga ng public servants. Abangan ang exciting volleyball action via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Win in sports, win for charity. Nia Alonso, humahataw sa balita ngayon. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, versikulo 7 na nagsasabi, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.